Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our podcast. Ang susunod na tanong ay galing kay Abu Khalil. Okay. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, may nais po akong itanong. Actually, binago niya yung tanong niya, no? Halimbawa po, ang isang tao ay nagkaroon ng malubhang karamdaman na maaari namang gamutin at may paraan upang ito ay magamot. Gayunpaman, pinili niyang huwag nang magpagamot at sa halip ay maghintay na lamang hanggang bawiin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang buhay. Ano po ang hatol tungkol dito? Pinahihintulutan po ba sa Islam na huwag nang magpagamot kung may posibilidad naman na ito ay malunasan? Halimbawa po ay may cancer ang isang tao at pinili niyang huwag nang magpagamot dahil ayaw na niyang maging pabigat sa iba. Ano po ang tamang pananaw ng Islam hinggil sa ganitong sitwasyon? Jazakallahu khairan. Okay. So bigyan po natin ng linaw ito. So bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ma ba'd. So waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid, barakallahu fiqh, Abu Khalil, no? Sa iyong katanungan at nawa ay gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa napakahalaga at napakasilang tanong na ito. Ito ay may kaugnayan sa fiqh tib o Islamic medical ethics. Ito rin may kaugnayan sa tawakkul, no? Reliance sa Allah, at may kaugnayan sa pagpapahalaga sa buhay o hifdhun nafs na isa sa 5 pangunahing layunin ng maqasid al-Sharia. So ang katanungan, pinahihintulutan ba sa Islam ang tumangging magpagamot kahit may pag-asa pang gumaling? So ang kasagutan dito, kapatid, sa iyong mga katanungan, depende sa kalagayan ng sakit at sa uri ng gamutan. Sa pangkalahatan, generally speaking, kung ang sakit ay may makatwirang pag-asang gumaling sa pamamagitan ng napatunayang paggamot, ang pagpapagamot ay ipinahihintulot at sa ilang sitwasyon ay nagiging obligado o wajib ito. Kung ang pagtanggi sa paggamot ay malamang na magdudulot ng kamatayan o matinding kapahamakan na maiiwasan na sana, hindi pinahihintulutan ang pagtanggi. Ngunit kung ang sakit ay nasa huling yugto, ang paggamot ay wala ng makatotohanang pakinabang o puro paghihirap lamang ang idudulot ng walang inaasahang paggaling, pinahihintulutan ang hindi pagpili ng ilang uri ng paggamot habang ipinagpapatuloy ang palliative care at pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng Propeta sallam, tadawaw ibadallah fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa' ghayra da'in wahidin al-harmu. Rawahu Abu Dawud at Tirmidhi. Sabi ng Prophet sallam, magpagamot kayo o mga alipin ng Allah sapagkat walang sakit na nilikha ng Allah maliban na naglaan din siya ng lunas para rito, maliban sa isang sakit, ang katandaan. So ang hadith na ito ay nagpapakita na ang pagpapagamot ay isang ipinapahintulot at hinihikayat na gawain. Sinabi ng Prophet sallam, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Rawahul Bukhari. Walang sakit na ibinaba ang Allah maliban na ibinaba rin niya ang lunas nito. So tandaan natin ang buhay ay isang amana, isang trust. Kaya sinabi ng Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, sa Surah An-Nisa. Huwag ninyong ipahamak ang inyong mga sarili, tunay ng Allah ay laging maawain sa inyo. At sinabi rin niya, wala tulqu bi'aydikum ila tahluka, Suratul Baqarah. Huwag ninyong ihulog ang inyong mga sarili o itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan. So anong hatol ng mga ulama? So ipinapaliwanag ng mga fuqaha na ang pagpapagamot ay may iba't ibang hatol depende sa sitwasyon. Una, nagiging wajib o obligado kung malaki ang posibilidad na gumaling. Ang hindi pagpapagamot ay hahantong sa kamatayan o permanenteng kapansanan, o ang paggamot ay napatunayang mabisa. Sa ganitong kalagayan, ang pagtanggi ay hindi pinapayagan. Pangalawa, nagiging mustahab o inirecommend o recommended kung may posibilidad ang paggaling o ngunit hindi tiyak at walang agarang panganib sa buhay.
So ito ang karaniwang kalagayan ng maraming sakit. Pangatlo, nagiging mubah, nagiging pinahihintulutan. So kung pareho lamang ang magiging resulta kung magpapagamot o hindi, o experimental pa lamang ang paggamot. Pang-apat, maaari pang maging makruh kung ang paggamot ay mas nakapipinsala kaysa nakatutulong o nagdudulot ng mas malaking kapahamakan. So batay ito sa prinsipyo na la darar wala dirar. Rawahu Ibn Majah, no? Hindi dapat magdulot ng pinsala sa sarili ni sa iba. So halimbawa may kanser. Dito kailangang paghiwalayin ang mga sitwasyon. Unang sitwasyon, sinasabi ng mga mapagkakatiwalang doktor na mataas ang posibilidad ng paggaling. Sasabi ng trusted doctor, no? Mo kaya may epektong paggagamot. So pagkatapos ay sinabi ng pasyente na ayoko nang magpagamot, hayaan na lang ako mamatay. Kung ang dahilan ay ayoko nang mabuhay o ayoko nang maging pabigat, ito ay hindi tamang pagtingin. Ang buhay ay pag-aari ng Allah. Hindi tayo ang may karapatang isuko ito kung may makatwirang paraan upang mapangalagaan ito. Ikalawang situation, kung sinabi ng espesyalistang doktor na terminal stage na, wala ng lunas, ang chemotherapy o operasyon ay magpapahaba lamang ng paghihirap nang walang makatutuhan ng pag-asang gumaling. Sa ganitong sitwasyon, pinahihintulutan na hindi na ipagpatuloy ang extraordinary o burdensome treatment. Hindi ito katumbas ang pagpapakamatay. Hindi rin ito euthanasia. Ito ay pagtanggap sa kadar ng Allah habang nagpapatuloy sa mga nararapat na pangangalaga at pag-alis ng sakit. Okay? So paano kung ang dahilan ay ayokong maging pabigat? Ang isang Muslim ay hindi dapat mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Kaya sinabi niya, la taqnatu min rahmatillah. Suratul Zumar. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa awa ng Allah. Ang pagiging may sakit ay hindi nangangahulugang wala ng halaga ang isang tao. Maraming may sakit ang nagiging dahilan upang tumaas ang kanilang antas sa Jannah, mabura ang kanilang mga kasalanan, maging daan upang ang kanilang pamilya ay magkaroon ng malaking gantimpala dahil sa pag-aalaga, no? So si Imam Nawawi rahimahullah ay nagpahayag, sinabi niya na ang pagpapagamot ay mustahab sa pangkalahatan at maaari itong maging obligado kapag ang hindi pagpapagamot ay hahantong sa tiyak na kapahamakan. Sinabi niya ito sa Syarh Sahih Muslim. Si Sheikh bin Baz rahimahullah nagwika sa Majmu' Fatawa kung ang mga mapagkakatiwalang doktor ay nagsabi na ang paggamot ay malamang na nakapagliligtas ng buhay o makaiiwas sa malaking pinsala, narapat na tanggapin ito. Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, ibiniliwanag niya na hindi lahat ng paggagamot ay obligado, ngunit kung ang pag-iwas dito ay hantong sa pagkawasak ng buhay samantalang may sabisang lunas, hindi dapat itong tanggihan. So bilang buod sa mga sinabi natin kapatid, no, may sitwasyon tayo at saka yung hatol. May mabisang paggamot at mataas ang pag-aasang gumaling. So ang hatol dito, maaaring maging wajib ang pagpapagamot. May posibilidad ng paggaling ngunit hindi tiyak. Ang hatol dito, mustahab o pinahintulutan ang pagpapagamot. Ang sitwasyon ay terminal illness at wala nang inaasahang pakinabang sa agresibong paggamot. So ang hatol dito, pinahintulutan ang hindi pagpili nito. Ang sitwasyon ay tumangging magpapagamot dahil gusto nang mamatay o ayaw maging pabigat kahit may lunas. Ang hatol dito, hindi ito naaayon sa tamang pananaw ng Islam. Okay? So ang isang Muslim ay pinagsama o pinagsasama ang dalawang dakilang katangian o ang pagkuha ng mga pinahihintulutang paraan o al-akhdhu bil asbab o itikhadul asbab tulad ng pagpapagamot at ang ganap na pagtitiwala sa Allah o yung tinatawag na tawakkul ala Allah. Hindi magkasalungat ang pagpapagamot at pagtawakkul sa Allah. Sa katunayan, ang paghahanap ng lunas na ipinahintulot ng Allah ay bahagi mismo ng tunay na tawakkul sa Allah. Ang Propeta sallallahu ay nagpagamot, nag-utos na magpagamot at nagturo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbibigay ng lunas. So hope naging clear sa iyo kapatid ang issue na ito. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.